ngayon, Janita, alamin natin ang mga special operations na sinasagawa ng SPAO. At kasama natin ang Group Commander ng 740th Combat Group ng SPAO, si Major Florante Balsis. Good evening, sir. Magandang gabi, Demi, at magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapanood. Sir, unang tanong, no, sir, saan ba dinideploy itong special operations? Itong ating mga personnel ng SPAO, basically, ay nakadeploy sa buong Pilipinas. Especially kung saan tayo mayroong mga Air Force assets, mga aircraft, at mga air bases. No? And specifically naman sa aking unit, aking battalion, 748 Combat Group, nakadeploy kami sa buong Batangas and some parts of Quezon Province. Sir, saan marami daw pong na-enkwentro ang grupo nyo, maraming enkwentro nasasalihan. Kwentuhan nyo naman po kami about it. Well, ever since 2001, nung unang ma-deploy ang 740 dito sa Batangas, more or less, hanggang ngayon, no? More or less mga naka-30 plus encounters yung ating grupo. And the most recent one is yung pinag-usapan nyo kanina, yung nangyayari sa barangay Mamalabuno in Sariaya, Quezon Province, last March 4, 2008. And isa din sa pinaka-memorable para sa akin is yung encounter namin with the RYG again, last 2005, wherein 6 na araw yung bakbakan, nagsimula sa municipality ng Chaong, pumunta ng Candelaria hanggang Sariaya. And during that, tatlong bayan, within 6 days, and during that encounter, yung head ng RYG mismo, si Carbino, naging casualty. Napakadami nilang accomplishments sa combat. Sir, alam natin na bilang lang sa sinabi nyo na talagang bihasa kayo sa combat at sa counter-terrorism. Pero nabilitahan din po namin na bukod sa counter-terrorism, kayo po ay nasasabak din laban sa kriminalidad, tulad ng mga kidnapping. Paano po kayo napasok sa ganitong trabaho na usually po ay nasa pulis? Well, alam mo naman, Demi, sa ating mission and function, mayroon sa pinakahuli as higher headquarters may direct. So, pag nakita natin higher headquarters na yung ating counterpart ay nangangailangan sa ating capabilities at expertise, direct tayo. And itong mga operations naman ito ay covered ng orders, memorandum of agreement, kagaya ng ating pagiging katuwang ng DNR sa anti-logging, sa anti-fishing, at yung sinasabi mong kidnapping, pati sa droga. So, maganda pong malaman no, na ang SPAO ay tumutulong din po sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan upang masugpo ang kriminalidad, and of course that's among other issues that the country is facing. Sir, it just caught my attention, no? Natuwa po kasi ako, ang motto daw po ng SPAO, train hard and fight easy. Bakit po ba ito ang napili niyong motto? Well, sa doctrine kasi yan, pag ikaw ay talagang nagpupunyag during training, pag nasa actual combat ka, napakadali na lang. No? So, it will give you a higher degree of survival. So, kaya yan ang ating sinusunod. That is why, during times na wala tayong combat operations, tuloy-tuloy yung ating training, tuloy-tuloy yung ating physical fitness, kaya may mga facilities din ganyan, ang CQB, and other similar activities. Tama yan, sir, no? Janina, may kasabihan nga, no? The more you sweat in training, the less you bleed. Precisely. Wow. Sir, nakita namin dito na sa Cavite, sa Batangas, ay naging instrumento ang inyong combat group sa pagsugpo ng illegal logging. Paano po kayo naging instrumento nitong pagsugpo nitong mga illegal logging dito sa Cavite, sa inyong area of responsibility? Unang-una, it's because of the request ng DNR nga na tulungan sila dahil although sila yung authority on that aspect, wala silang implementing arm. And kulang na kulang sila sa intelligence. So sa atin naman, in the course of our information gathering regarding our main enemy, yung CPP-NPA, natitiso din natin yung mga illegal loggers. So yun ay pinifeed natin sa DNR. Nakita ng DNR na epektibo tayo sa ganong aspeto. So nagkaroon ng agreement between the AFP at saka DNR na i-deputize tayo. So, lahat ng mga apprehension ng mga illegal loggers sa aming iwara sa Batangas, Cavite is itong combat group.
So, hindi lang pala NPA o ibang mga rebelde ang kalaban po natin, kundi pati na rin yung mga hindi sumusunod sa patakaran ng ating pamahalaan. Na-discuss nga ni Major Falsis, no, na hindi lamang panggera, no? Kriminalidad, nasabi na niya sa kriminalidad, sabi din niya yung mga illegal logging. Ito patunay, Janina, na we are a team, no? Yes, of course. Nagtutulong-tulungan tayo. Yung sa kriminalidad, tinutulungan natin yung Philippine National Police sa PNLG. Yung sa illegal logging naman, tinutulungan natin ng DNR. Napaka-flexible nitong 714th Combat. And of course, very cooperative din dahil we work as a team with the other government groups. Sir, pero po, aside from combat missions, what else do you do? Do you have CMO operations po? Actually, Janina, yung CMO, yan ang bulk ng trabaho namin ngayon. Because of the fact na yung armed group ng CPP-NPA during the last years is continuously being degraded, no, dahil sa ating combat operation. So, medyo nag-shift tayo ngayon dahil sa pupunti na lang armed group nila ngayon. Dito naman tayo ngayon sa de-influencing ng mga masses na na-influence before ng CPP-NPA. And we do this through civil-military operations. And I'm very happy to say na yung mga LGUs sa aming areas of operations are very cooperative. Yung mga medical dental natin, yung ating mga operation Tuli, operation Gupit. Actually, halos sila nag-finance. Kami naman ang nagpo-provide ng security, nag-provide ng transport, pero sa mga medicines, silang nagbibigay noon. And ang best example ng partnership na yan dito sa 4th District ng Batangas, we are in tandem with the provincial board member, the Honorable Mabel Bertuccio Aguila. Kasi ang Rosario kasi, which is part of 4th District, isa ngayon sa last bastion ng CPP-NPA. Kaya binubukog natin sa civil military operations ngayon through this medical, dental, optical operations. Thank you very much po, sir. I'm sure marami pong natutunan ng ating mga viewers po ngayon katulad ko. Sir, final message po para sa mga SPAO members po. Okay, para sa ating mga kasundaluhan, lalo na sa SPAO at sa mga nanonood, we'd like to say na your SPAO is committed sa aming mission sa ating area. We stand hand in hand and shoulder to shoulder with the civilians in our area of operation. At kahit tayo naging effective because we have complete faith and trust in each other. Magandang gabi. Thank you very much po. Major Florante Falsis, Group Commander of the 740th Combat Group, 710th SPAO. At yan po, nalaman nyo na po ngayong gabi na talagang they work hand in hand and of course they are here to serve most especially the civilians. Ayan. Maraming salamat, Maraming sir. salamat po, sir. Maraming salamat, Janine, at thank you, Demi. At ngayon naman,